Una sa lahat, lalaking nagmaneho ng SUV na yan, isang carnapper. Nakipaghabulan siya sa mga pulis, nambangga pa ng mga tindahan at motor sa General Santos City. Ang buong detalye kaugnay ng habulang yan, abangan. Magandang gabi Pilipinas. Sa Frontline tonight, Kontratistang si Sara Diskaya at siyam na iba pa sinampahan ng kasong walang piyansa. Habang sina Bong Revilla at Zaldico damay sa reklamo sa Ghost Project sa Bulacan. Justice Undersecretary Jojo Cadiz na itinuturong tagahatid umano ng kickback sa flood control scandal, nag-resign. Dagdag sahod sa militar suhol daw ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng umuugong na posibleng kudeta, Malacanang itinanggihan. 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth na isinauli sa National Treasury, pinababalik ng Korte Suprema. Bagyong Wilma natatawid sa Visayas na ikitang magla-landfall bukas. Sa Frontline Showbiz, pangmalakasang cast ng pamaskong pelikula ng Manila's Finest nagsama-sama ngayong gabi. Kasama riyan sina Piolo Pascual, Ashton Olviga at Enrique Hill. At sa ating pabaong pampagood night, viral ang libreng sakay ni tatay para sa anak na pumasa bilang civil engineer. Mismong si DPWH Secretary Vince Dizon pa ang nag-hire sa engineer. Walang piyansa ang kasong isinampa laban kay Sara Diskaya at sa siyam na sangkot sa Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos pa ang nag-anunsyo niyan. Bilin pa niya sa mga otoridad, dapat alam na kung nasaan ang mga posibleng arestuhin. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Ang multong flood control project na ito sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, ang nagpamura noon kay DPWH Secretary Vince Dizon. Hindi ka na naawa dun sa mga estudyante dyan, saka yung mga tao dito? Hindi mo ba sila iniisip? Bakit ka nagbayad ng hindi complete? Higit 2 buwan matapos inspeksyonin ang proyektong ginastosan ng halos 100 milyong piso, ngayon mananagot na raw ang mga dapat managot dyan. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos pa ang nag-anunsyo niyan. May mga private at public na individual na pinangalanan sa reklamo na kinabibilangan ng sa St. Timothy, si Cesara Rowena C. Diskaya at Maria Roma Angeline D. Rimando. Kabilang nga riyan si Sara Diskaya na siyang may-ari ng St. Timothy Construction Corporation na nasa likod ng naturang Ghost Project. Ayon kay PBBM, January 13, 2022 nang makuha ng kumpanya ni Diskaya ang proyekto, panahong hindi pa si PBBM ang Pangulo. Pero nitong Setyembre nga ay nabisto ng CIDG at DPWH ang totoo. Ang proyektong ito na sinasabing natapos noong 2022 ay hindi kailanman nasimulan. Bukod kay Sara Diskaya, isa pang opisyal ng St. Timothy at 8 DPWH officials ang kinasuhan ng non-bailable o walang piyansang malversation through falsification, pati na paglabag sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Umpisa pa lang ito. Marami pa tayong ipapakulong at marami pang magpapasko sa kulungan. I have directed DILG and the PNP to ensure that they know the whereabouts of Diskaya at nung iba pa para paglabas ng arrest warrant ay maaresto na sila kaagad. Alinsunod sa utos ng Pangulo, plano ng Office of the Ombudsman na humiling ng whole departure order laban sa mga kinasuhan. Isinailalim na rin sa preventive suspension ng mga DPWH officials. Ayon pa sa Ombudsman, nasa salary grade 25 pababa lamang ang mga sangkot na opisyal ng DPWH. Dahil dyan, hindi sila sakop ng Sandigan Bayan. Kaya naman sa Digos City Regional Trial Court sa Davao del Sur isinampa ang kaso. Mabigat ang ebidensya laban sa kanila, lalo't may mga pinaking dokumento raw para makakurakot ng milyon-milyong piso. They are found to have falsified accomplishment reports, issued fraudulent billing documents, and endorsed disbursement vouchers that triggered the release of the entire project cost.
Ang PNP naman nakahandang umaksyon oras na ilabas ang arrest warrant. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Inirereklamo na rin kaugnay sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan sina dating Senator Bong Revilla at dating Congressman Zaldico. Base sa nakalap na ebidensya ng Department of Justice, lumalabas na proponent sina Revilla at Co ng mga proyekto ng contractor na Sims Construction. May 5 araw ang dalawa para sumagot pero humiling sila ng dagdag na panahon. Matatanda ang kasama sa inirekomenda ng NBI sa DOJ na sampahan ng reklamo sina Revilla at Co base sa mga salaysay ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Initially, those who were charged in those two cases only involved DPWH officials. But eventually, there were pieces of evidence that were submitted by the National Bureau of Investigation, and this time it included proponents. Nag-resign na sa DOJ ang isa pang idinawit ni Zaldico sa flood control scam na si Undersecretary Jojo Cadiz. Siya ang tinuro ni Ko na bagman umano ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Noong December 2, 2024, personal kong idiniliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo. Bagman o tagadala umano ng pera kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang akusasyon ni dating Congressman Zaldico kay Justice Undersecretary Jojo Cadiz na nakaladkad na rin sa flood control scandal. Kabilang ito sa mga naging pasabog ni Ko sa serye ng mga video na pinost niya online. Ilang araw matapos ang pahayag na yan, nag-resign na si Cadiz sa DOJ. Ayon sa ehensya, nitong Lunes siya huling pumasok. Isinumbite raw niya ang kanyang resignation sa Office of the President dahil itinalaga siya ng Pangulo. Wala pang kumpirmasyon kung tinanggap na ito ni PBBM. Sa ngayon, wala pang inihaing reklamo sa DOJ laban kay Cadiz. Everything is based on allegations so far, and until and unless there is a formal complaint, then that's time that the department can probably consider initiating any investigation. Pero ang ombudsman kinumpirmang pasok sa kanilang investigasyon si Cadiz. Given all the allegations, however not yet sworn into, but there are other reports as well of his involvement, and so definitely there will be a fact-finding body that will be dedicated to that as well. Nakarating na rin ang pagbibitiw ni Cadiz sa palasyo. Bagamat wala pang hatol, patunay raw ito na hindi kinukonsinte ng pamalaan ang anumang aligasyon. Hindi tulad ng mga nakaraan, kahit nandiyan na yung mga pangalan, nag-i-stay pa rin kahit malaki na ang issue about sa korupsyon. Pero kung nag-resign na si Cadiz, giit ng Makabayan Bloc, dapat na ring imbestigahan lahat ng mga pinangalanan ni Ko, kabilang si Pangulong Marcos. Another day, another resignation. Pinapakita lang nito na yung mas maraming mga personalidad deserve to be investigated. Kailangan talaga dapat po maimbestigahan ng walang exemption. Dapat managot, presidente man o vice-presidente, dapat walang takas mula sa pananagutan. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Kung walang tinatago, di hindi dapat magtago. Yan ang buwelta ng Malacanang sa sinabi ni Congressman Pulong Duterte na ayaw raw niyang humarap sa Independent Commission for Infrastructure. Wala kasing tiwala ang kongresista sa ginagawa ng ICI. Nasa Frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Proud daw si Pangulong Bongbong Marcos kay Ilocos Norte Representative Sandro Marcos matapos itong voluntaryong humarap sa Independent Commission for Infrastructure kahapon sa gitna ng pagkakadawit sa budget insertions. Sabi ng Malacanang, malinaw na kinikilala ng presidential son ng ICI, hindi raw tulad ng iba. Bilang magulang, makikita natin kung paano ba pinalaki ng mga magulang ang isang anak. Disente, hindi takot, matapang na humarap sa investigasyon. Hindi nagtago, nagboluntaryo pa. Kinilala ang ICI. Hindi tulad ng iba. Giit pa ng palasyo, kung walang tinatago, hindi dapat magtago. Yan ay matapos isnabi ni Davao City Representative Pulong Duterte ang imbitasyon ng ICI. May kasabihan tayo, buntot niya, hila niya.
It means you are responsible for the consequences of your own acts. Hindi naman itinanggi ng Malacanang ang posibilidad na buwagin ang ICI. Kasunod ito ng pahayag ng Ombudsman na baka tapusin na ng komisyon ng trabaho nito sa loob ng 1 o 2 buwan. Pero itinanggi ng palasyo na nagkulang sila sa pagbibigay ng suporta sa komisyon. Sapat din daw ang 41 million pesos na pondo ng ICI, bagamat na-delay lang ang pagre-release nito. Ang kakulangan sa budget ang isa sa mga ikinadismaya ng nagbitiw na ICI Commissioner na si Rogelio Singson. Kwento rin ng dating miyembro ng ICI na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, hindi pa rin nababayaran ang 30,000 pesos na inabono niya sa investigasyon. Kaninang umaga lang, kinumpirma ng ICI na na-release na ng DBM ang kanilang pondo. Ipinakiusap na po natin, since nandiyan na po yung pondo, kung ano po yung pagkukulang sa may mga dapat na bayaran na po agad. At hindi po naman nagkulang ang Pangulo dahil lahat po ng kailangan ng ICI. Para sa ICI, tuloy lang ang kanilang trabaho hanggang sa maisipan ng opisina ng Pangulo na buwagin na sila. Sa programang One Balita Pilipinas, pinasinungalingan din ni ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr. ang issue na siya ang susunod na magre-resign. General, sa panayam po ng sa totoo lang sa 1PH kay former ICI Special Advisor at Baguio City Mayor Benjamin Magalong ay may naririnig siyang susunod daw po ng magre-resign. May mga sources din po kami, General Azurin, na nagsasabing kayo mismo ay maaaring susunod ng magre-resign. Wala akong katotohanan po yon, specifically po doon sa mga ina-allege po nung nag-report na hindi ho maganda ang relasyon namin ng aming chairman na si Chairman Andy Reyes. Sa punto po na pagre-resign ay wala pa po sa aking kaisipan. Sa ngayon, ipinagpaubaya na ng Malacanang sa Kongreso ang pagbibigay ng ngipin sa ICI. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Ipinasasauli ng Korte Suprema sa gobyerno ang 60 bilyong pisong pondo ng PhilHealth na ibinalik sa National Treasury. Ikinatuwa naman niya ng ilang mambabatas at nangakong babantayan ng pondo. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Unanimous ang desisyon ng mga maestrado sa mga petisyong pagpapabalik sa 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth na naunang isinaoli sa National Treasury. Sa desisyon na inilabas ng SC, idineklara nitong unconstitutional o labag sa konstitusyon ang ginawang paglipat ng pondo. Ipinag-utos din ng Korte Suprema na hindi na dapat isaoli ng PhilHealth ang 29.9 billion pesos na balanse. Ayon sa SC, kailangan ibalik ang pondo sa PhilHealth sa pamamagitan ng 2026 General Appropriations Act. Immediately executory. And the Supreme Court said that the return of the funds to PhilHealth will be through the 2026 GAA. Well, it's not considered moot because, again, the President ordered the return, but we're not sure as to the status. Ang mga petisyon ay inihain ng iba't ibang grupo na tumututol sa pagsasauli ng 90 billion pesos na sobrang pondo ng PhilHealth. Noong isang taon, niremit na ng PhilHealth ang 60 billion pesos sa National Treasury bago pa man lumabas ang temporary restraining order. Si Executive Secretary Ralph Recto na nagsilbing Finance Secretary noong ibinalik ng PhilHealth ang sobrang pondo, nirerespeto ang desisyon ng SC. Susunod daw sila sa utos ng Korte Suprema. Tinatanggap naman ng PhilHealth ang desisyon ng Korte Suprema. Kaakibat daw nito ang hamong matiyak na magagamit ang pondo sa serbisyong medikal sa publiko. Tinawag naman ni Senator J.V. Ejercito na welcome correction ng akbang ng Korte Suprema, pero hindi raw ito dapat tawaging excess funds lalo't anya'y kulang pa rin daw ang pondo para sa kalusugan. Si ML Party List Representative Laila De Lima nangakong babantayan ang nasabing pondo. Dapat daw matiyak na maggamit ito sa serbisyong pangkalusugan at hindi sa guni-guning infrastruktura. Halos ganito rin ang mensahe ni Senator Bongo. Dapat daw tiyaking bawat piso ay mapupunta sa mas malawak na benepisyo at mas mabilis na pagproseso ng claims. Para naman kay Akbayan Representative Percy Sandanya, dapat tiyakin ng liderato ng Senado at Kamara na maisasama sa 2026 national budget ang pagbalik ng pondo sa PhilHealth. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Hindi pa man nagla-landfall ang bagyong Wilma, ilang bayan na sa Cebu ang binaha at nagka-landslide. Live mula sa Cebu City na sa frontlining balita, si John Aroa ng News 5 Visayas. John, kamusta kayo dyan?
Mian, sa mga oras na ito ay di na umuulan pero paminsan-minsan umaambon dito sa Cebu City. Makulimlim rin ang kalangitan. Nakalerto na ang mga otoridad dito sa Cebu at binabantayan na ngayon ang posibleng flash floods dahil sa walang humpay na pag-ulan. Daan-daang pasaherong stranded simula pa kahapon dahil sa bagyong Wilma. Umaagos ang putik na yan mula sa bundok sa Balamban, Cebu. Bumubuhos din ang ulan kaya puspusan ang paglilinis ng kalsada para makadaan ang mga motorista. Ramdam na ang epekto ng bagyo sa ilang bayan sa Cebu, tulad na lang sa Dumanhog kung saan baha na ang ilang bahagi ng barangay Ilaya Poblasyon. Lubog na sa baha ang ilang kalsada. Sa ngayon, naka-pre-position na ang mga heavy equipment ng disaster team ng Cebu sa mga bundok. Naka-activate na rin ang mga Emergency Operations Center. Suspended lahat ng face-to-face classes sa buong Cebu ngayong araw. Sa repacking center na ng Cebu Provincial Government, naghahanda na ang mga empleyado ng Kapitolyo at volunteers para sa pre-positioning ng mga relief goods, hygiene kits at iba pang gamit para sa mga maaapektuhan ng bagyong Wilma. Atong LGU, atong local chief executives are prepared for this preparedness lang because first one was in north, and then in central, now in south. Even with just a signal number 1, we have flooding. Mangiyak-giyak naman ang pasaherong si Jocelyn Vivas. Galing pa siyang Bataan at pawisanan ng Leyte para alagaan ang tiyahin. Isa lang siya sa daan-daang inabutan ng suspensyon ng mga biyahe ng barko simula kahapon. Problema tuloy sa ilang pasahero ang pagkukunan ng pera makabalik sa mga pinanggagalingang bayan o kaya naman ay mag-book ng matutuluyan. Kaya mabuti na lang daw at pansamantala silang pinapunta rito sa covered court at binigyan ng makakain. Paano po kung walang nagsabing gano'n? Anong gagawin nyo? Iiyak na lang, makaawa din kung saan. Kung wala nga ito, saan? Paano yung pera na naman namin? Pag-taxi, pang kung saan maghanap ng kung saan. Tutuluyan. Kaya salamat naman ka ako. Kahit papaano nakaupo kami ng maayos. Mian, payo naman ng LGU sa mga residente kung maaari ay huwag lumusong sa baha dahil sa banta ng leptospirosis at mag-evacuate agad kung kinakailangan. Mian. Alright, maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, John Aroa. Nagbabadyang mag-landfall bukas ang bagyong Wilma na nagpapaulan na ngayon sa Kabisayaan. Higit 100 kilometro ang layo niyan sa Borongan City, Eastern Samar. Ayon sa Pag-asa, napanatili niya ng lakas nito sa Tropical Depression category. Halos buong Visayas na ang isinailalim sa wind signal number 1. Pati na ang Masbate, Romblon at ilang lugar sa Caraga at Sorsogon. Bukas ng hapon o gabi, posibleng mag-landfall ang bagyong Wilma sa Eastern Visayas. Babaybayin nito ang Kabisayaan at saka tatawirin ang Palawan. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, patuloy na uulanin bukas dahil sa bagyo ang Kabisayaan. Didikit din ang bagyong Wilma sa shear line, kaya malakas din ang buhos ng ulan sa Bicol Region, Quezon at ilang parte ng Mimaropa. Sa linggo, posibleng sa Western Visayas, Palawan at Mindoro Island na ang makararanas ng malakas na ulan. Posible ring umulan sa araw na yan sa Cagayan Valley, Cordillera at Aurora dahil naman sa amihan. Bukas naman ng hapon, posibleng umulan sa ilang lugar sa Metro Manila pero mas mataas ang tsansa ng pag-ulan sa linggo. Samantala, inanunsyo na ng Pag-asa ang pagsisimula ng La Nina. Ibig sabihin, mas mataas ang tsansa na magkaroon ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Posible ang tumagal hanggang January 2026. Unang Biyernes na ng Disyembre, ramdam na ang lalong pagbigat ng trapiko sa Metro Manila. Kaya ang MMDA nakaantabay na para tiyakin ang kaayusan ngayong Christmas rush. Live mula sa North EDSA sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Faith, kumusta na ang lagay ng trapiko dyan?
Jester, 20 days to go na nga lamang ay Pasko na at long weekend pa. Naku, kaya naman dumadami nga yung mga sasakyan sa kalsada dahil nga rin kabilat kanan yung mga Christmas party at Christmas shopping. Nandito nga tayo ngayon dito sa North EDSA kung saan nga kanina mapasado alas 8 hanggang alas 10 mabigat yung daloy ng trapiko. Pero sa mga oras na ito, bagamat may volume pa yung mga sasakyan pero maluwag na yung daloy ng trapiko. Pero ganun pa man nga yung MMDA dahil nga inaasahan na mas masikip yung mga daloy ng trapiko at yung traffic nga ay talaga naman naghahanda na. Habang papalapit ang Pasko, expected na mas dadami ang volume ng sasakyan sa mga lansangan. Kaya naman kanya-kanyang diskarte ang mga motorista. Sa umaga ka dapat papasok para di ka matraffic. Tapos sa gabi, para mimiwas sa traffic, yung hindi ka sasabay sa rush hour. May mga daanan pong shortcut para doon ka lang dadaan sa main highway kapag malapit ka na. Naghahanap na lang po talaga ng yung malaking booking. Opo, o kaya tambay na lang muna. Papaupahin na lang yung traffic. Ayon sa Metro Manila Development Authority, average na bilang ng sasakyan sa EDSA ay 408,000 kada araw. Pero noong November 17 na saktong payday Friday rin, umabot sa 429,000 ang mga sasakyan. At ngayong Disyembre, inaasahang mas malaki pa ang volume ng mga sasakyan. Kaya nagpakalat na ang MMDA ng 2,500 enforcers para magbantay sa mga pangunahing kalsada ngayong Christmas rush. Ang duty hours sa mga MMDA personnel ay may extend hanggang 12 midnight mula sa usual shift na hanggang 10 p.m. Maging ang mall hours din kasi ay adjusted na. Simula noong November 17, pinatupad na ang adjusted mall hours na 11 a.m. to 11 p.m. Effective ito tuwing weekdays maliban na lang kapag holidays at sa araw ng Pasko. In-adjust din ang mall delivery na ginagawa lang dapat ng 10 p.m. to 5 a.m. Maliban na lang sa perishable goods. Nakipag-ugnayan din daw ang MMDA sa mga pamunuan ng mga mall, lalo na kung may gagawing sale. Dapat daw 2 linggo bago mag-sale ay makapagpasa ng traffic management plan ang mga mall owner. Payo naman ng MMDA sa publiko, mas piliing mag-commute. Encourage ko po yung ating mga kababayan na planuhin po yung pagbiyahe. Kung posible ay gumamit na lang po ng MRT or bus carousel na convenient naman po at walang traffic. In full swing na rin ang paghahanda ng PNP. Paiigtingin ang kanilang police visibility sa mga pampublikong lugar, partikular sa mga paliparan, pantalan at mga bus terminal. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., layunin nila na makapagdiwang ang mga Pilipino ng isang worry-free Christmas. Jester, payo nga natin sa ating mga kapatid na kung may lakad kayo ay planuhing maigi. At kung magki-Christmas shopping naman kayo, itry nyo na lang mag-online shopping para iwas traffic. Jester. Nagulat live mula sa Quezon City. Maraming salamat, Faith Del Mundo. Showbiz tonight na tayo. 20 days na lang at magbabalik tanaw na tayo sa 60s para sa MMFF entry na Manila sa Finest. But before that, nagsama-sama muna ang Finest cast para sa Engranding MediaCon ngayong gabi. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Literal na gathering of the finest ang gabi nito. Nagsama-sama ang cast sa Grand MediaCon ng 2025 MMFF entry na Manila's Finest. Led by of course Mr. Papa P, Piolo Pascual, kapatid stars sa sina Enrique Hill, Cedric Juan at Dylan Menor. Collab ito ng MQuest Ventures Signal at Spring Films. Speaking of which, super thankful si Piolo sa pakikipag-collab once again sa MQuest after ng 2024 MMFF entry na The Kingdom. Tungkol ang Manila's Finest sa isang grupo ng mga kapulisan at kung paano kumilos ang kababaihan noong 60s. Bida dyan bilang mga pulis sina Papa P at Enrique Hill. Ito po ang regalo namin sa inyong lahat ngayong Kapaskuhan. And syempre po, hindi naman to about us, but it's about a story or part of our history in the 60s na fiction man siya. Ito po yung sumasalamin sa buhay nating lahat. First drama film nito ni Enrique after a long time, kaya ibang Enrique raw ang mapapanood natin. This is really different from what I'm used to before. So which is really cool,
Kabilang din sa pelikula ang kapatid star na si Dylan Minor. As a rookie policeman, alam niyo, mas lalo akong napahanga sa ating mga police. While we were actually shooting, doon ko na-realize na, wow, ang hirap din pala maging police. It was never an easy job. First MMFF film din ito ni Ashtin Olviga. Sobrang blessing lang din na na-feel ko na hindi nila pina-feel sa akin na parang baguhan lang din ako dito. Kaya, yes, thank you po. Abangan ang Manila's Finest this Christmas sa 2025 Metro Manila Film Festival. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Magdedemanda ang Dower Cats na si Ruby Rodriguez dahil sa mapanirang post tungkol sa kanila ni Senate President Tito Soto. Shinare ni Ruby ang post na nagsasabing may anak umano sila ng senador. Bumuelta si Ruby, sinisira ng aniyang malisyosong content ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang anak. Kukonsultahin daw nila ang kanyang abogado para sa susunod na hakbang. US-based na si Ruby, ngayon na ilang dekada ring naging host ng Eat Bulaga. Marami pa akong may init na chika sa aking pagbabalik. Susunod, Rolls-Royce sa mag-asawang Diskaya at payong nito. Paano na ngayong hindi ito nabili sa huling auction kanina? Malacanang, giniit na hindi suhol ang dagdag sahod sa mga sundalo. Deserve daw nila ito. Sa General Santos City, carnapper nakipaghabulan sa mga pulis. At ang 4 na Pinoy cast na sasabak sa Manila tour ng sikat na Les Miserables. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Merry Christmas, everyone! Level up at espesyal ang hatid ni Michelin Babe Gourmand Awardee at celebrity chef na si Marvin Agustin sa 50th anniversary celebration ng CDO. Highlight ng event ang kanyang hands-on masterclass kung saan ibinida niya kung paano gumawa ng sariling festive charcuterie boards gamit ang classic holiday pair na ham at queso de bola. Para maganda, para masarap yung inyong box or board. So, ano may board? Yan, andun siya. Oh, di ba may connection na agad? At para all set na ang Noche Buena, tinuruan naman ni celebrity influencer Lorene Uy ang mga bisita kung paano iset up ang holiday table gamit ang simpleng dekorasyon. We really want to make sure that we are part of every mealtime, making sure that we bring the comfort and goodness of our food in the different Filipino households. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Dalawa pang luxury cars ng mga Diskaya ang nabenta sa subasta. Kasabay nito ay pinasasara naman ang 9 na kumpanya ng mag-asawa dahil hindi nagbayad ng higit 1 bilyong pisong buwis. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Going once, going twice. Sold ang 2 sa 4 na luxury cars ng mga Diskaya na ipinasubasta kanina ng Bureau of Customs. Sa halagang 3.48 million pesos, nabili ng RMCE Metal Products Trading Corporation ang Toyota Tundra. Habang ang Toyota Sequoia naman ay nakuha ni Jose Maria Esteban III sa halagang 6 million pesos. At wala namang nakabili sa Bentley Bentayga at sa kontrobersyal na Rolls-Royce ng mga Diskaya. No interested bidder for sale at number 067-2025. This is considered as failed. Masyado raw kasing mahal ang presyo nito. Anong mangyayari ngayon sa mga luxury cars na ito na milyong-milyong piso ang halaga? Ngayong bigo ang pamahalaan na maipasubasta ang mga ito. Papasok ngayon ang Bureau of Customs sa tinatawag na negotiated sale o direct offer. Sa ganyang sistema, tatanggap ang BOC ng mga alok na bilhin ng mga luxury car. Pwede ring sirain ng mga ito, pero hindi pa yan option sa ngayon.
May pakinabang ito, lalong-lalo na sa kondisyon ng ating bansa na nangangailangan po tayo ng pondo. Bukod sa mga sasakyan, 9 na kumpanya ng mag-asawang Sara at Curly Discaya ang ipinapasara ngayon ng Pasig Local Government Unit. Kabilang dyan ang St. Gerard Construction na nakakuha ng mga maanumalyang flood control projects. Ang dahilan, hindi raw nagbayad ng higit 1 bilyong pisong tax ang mga Discaya. Kahapon, binawi na rin ng Securities and Exchange Commission o SEC ang registration ng St. Gerard Company at St. Timothy Construction Corporation. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Muling naglabas ng freeze order ang Court of Appeals para hindi magalaw ang asset at iba pang ari-arian ng mga kumpanyang nakakuha ng pinakamaraming ghost flood control projects. Sakop niya ng aabot sa 280 bank accounts, 22 insurance policies, 3 securities account at 8 air assets. Sa huling datos ng Anti-Money Laundering Council, sa kabuuan umabot na sa 13 billion pesos ang naipa-freeze na assets kaugnay ng flood control scandal. Bukod sa mga kumpanya, kasama rin sa mga frozen asset na mga galing sa ilang entities at individual na iniuugnay sa mga naturang construction firm. Suhol nga ba sa militar ang dagdag sahod sa mga sundalo? Git ng isang grupo, masyado naman itong timing sa gitna ng umuugong na kudeta. Pero nanindigan na Malacanang na deserve ng mga sundalo ang umento. Narito ang report. Bago pa man pumutok ang trillion peso march noong November 30, nag-dinner sa Malacanang si Pangulong Bongbong Marcos kasama ang mga matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Dito nanindigan ang militar, nakikilos ng naaayon sa konstitusyon. Nasa likod din daw sila ng Commander-in-Chief. Nangyari yan sa gitna ng umuugong na kudeta na diretsang itinanggi ng AFP. Bukod sa pa-dinner, kahapon bumisita si PBBM sa Naval Station Felix Apolinario sa Panacan, Davao City. At kahapon din, inanunsyo ang dagdag sahod para sa mga militar at uniformed personnel. 3 tranches yan, simula 2026 hanggang 2028. Para raw sa kanilang sakripisyo at national security. Sabi ng Kilosang Mayo 1, obvious na binibili ni PBBM ang katapatan ng mga pulis at militar para hindi siya ilaglag sa pwesto. Timing na timing raw ang biglaang aumento habang sunod-sunod ang protesta at pagpuputok ng isyu ng korupsyon. Sampal sa mukha raw ito ng mga ordinaryong manggagawa na tapat sa bayan. Umalma rin ang Trade Union Congress of the Philippines o TUCP. Wala raw dapat double standard. Kung kaya taasan ang sahod ng uniformado, kaya ring dapat taasan ang sahod ng manggagawang Pilipino. Tanong naman ng ACT Teachers Party List, nasaan ang dagdag sweldo sa mga guro? Bakit daw hanggang ngayon ay tila hindi sila priority? Puro thank you na lang daw ba ang bayad sa kanila? Pero bumwelta ang palasyo. Sabi ni Press Officer Yuse Claire Castro, huwag masyadong iniintriga ang timing ng taas sahod. Obligasyon daw ni PBBM bilang Commander-in-Chief na kilalanin ang sakripisyo ng militar at deserve daw ng mga sundalo ang dagdag. Ang pagkilala po sa mga kasundaluhan natin, hindi po ito nababatay kung anong po ang nangyayaring ingay ngayon. Mga political noise. Kung nararapat po silang bigyan na mas magandang ayuda, pagtulong, kailangan lang naman din po nating bigay dahil ang kanilang sakripisyo po sa bayan. Buhay po ang nakataya sa kanila. Dumepensa rin ang Department of National Defense o DND. Sabi ni spokesperson Arsenio Andulong, overdue na nga kung tutusin ang taas sahod. Bakit naman nila iisiping suhol ito? Medyo isipin naman nila yung kanilang sinasabi. Nasa yung malasakit natin para sa mga dumidepensa sa ating taong bayan at ating soberenya. Kasabay nito, nagpasalamat sa Pangulo ang Department of Interior and Local Government dahil sa mas mataas na base pay at subsistence allowance ng PNP, BJMP, BFP at Coast Guard. Miss nyo na ba ang Camp Rock? Good news dahil inilabas na ang teaser para sa 3rd installment ng hit Disney television film. Siyempre, nagbabalik ang Jonas Brothers. Ipinasilip din ang ilang iconic spots sa Camp Rock, pati na rin ang bagong henerasyon ng campers. Next year na ipapalabas ang Camp Rock 3 sa Disney+. Co-producers dyan ang Jonas Brothers at si Demi Lovato na bida sa Camp Rock and Camp Rock 2.
Susunod ang umaatikabong paghabol ng mga pulis sa isang carnapper sa General Santos City. At ang pagbabalik ni Blackpink Lisa as an actress sa kanyang first major movie. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nakipaghabulan sa mga pulis ang isang carnapper na tumangay ng SUV sa auto shop sa General Santos City. Ang sospek, trabahante pa ng ninakawang auto shop. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Harurot kung harurot ang SUV na yan sa barangay Apopong sa General Santos City. Sabay biglang huminto. Kitang basag ang windshield at halos matanggal ang bumper ng sasakyan. Maya-maya, dumating ang isang patrol car. Bumaba ang mga pulis na sakay nito at pinalibutan ng sasakyan. Nako pala ang SUV at kalahating oras nang hinahabol ng mga otoridad. Nakabangga na raw ito ng ilang sari-sari store at mga motorsiklo. Ang SUV driver ayaw pang paawat. Nag-atras abante pa rin kahit hinarangan na ng mga pulis. Nilagyan na rin ng mga bato ang gulong ng SUV. Tuluyan itong na-corner nang bumack up ang isa pang patrol car. Pero nagmatigas pa rin ang carnapper, kaya kinaladkad na siya ng mga pulis palabas ng sasakyan. Base sa investigasyon, tinangay ng sospek ang SUV mula sa isang auto shop sa naturang barangay. Nasa pulpa sa CCTV ang pag-akyat niya sa gate ng shop bago ang pangangarnap na pag-alamang empleyado ng auto shop ang suspect. Ang background dito, actually trabahante ito siya nung may-ari nung sasakyan. So alam niya ano yung susi. Hindi lang siguro sila nagkasundo, parang gustong sisantihin itong trabahante. So yun na yung ginawa niya. Nakakulong na ang suspect na maharap sa reklamong carnapping at reckless imprudence resulting in damage to properties. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Apat ang sugatan ng sumabog ang isang SUV sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Bigla na lang sumabog ang sasakyang yan kagabi sa garahe ng isang bahay. Nagulantang ang mga nakatambay. Wasak ang SUV sa lakas ng pagsabog. Apat na residente ang nasugatan. Inaalam pa ang sanhi ng pagsabog at kung sinadya ito. Umapela ang palasyo sa grupong Manibela na ikonsidera ang posibleng epekto ng pinaplano nilang tigil pasada sa susunod na linggo. Mensahe ni Palace Press Officer Claire Castro sa grupo, kung maaari ay idaan na lang sa usapan ng kanilang mga hinaing. Pamasko na rin daw sana ito para sa mga commuter. Ipinag-utos na raw ng Pangulo sa DOTR na silipin ang hinaing ng grupo para maresolba. Naunang sinabi ng grupong Manibela na kasado na ang kanilang tigil pasada sa December 9 hanggang 11. Tayo na rin po mananawagan sa grupo ng Manibela. Alam naman po natin, Christmas season. Baka naman po pwedeng ipamasko nyo na. At mapag-usapan na lang po kung ano man yung mga hinaing nila. Pag-usapan po para ma-resolve agad. Abangan, super na pumasang anak bilang civil engineer. Nagpalibreng sakay ang bagong engineer. Nakahanap agad ng trabaho. At apat na Pilipino kabilang sina Lea Salonga at Rachel Ango kasama sa cast ng Les Miserables World Tour. Tuloy-tuloy lang ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.
actress Ira muli si Blackpink Alisa. Mapapasabak siya sa kanyang first ever major role sa movie. Bibida siya sa upcoming movie na Taigo, ang spin-off sa hit Netflix film series na Extraction. Makakasama niya sa cast ang Korean stars na sina Ma Dong-sok at Lee Jin-wook. Gagampanan ni Lisa ang role ni Lia, ang close friend ng karakter ni Dong-sok na si Taigo. To be announced pa ang release date ng film. Nauna siyang napasabak sa aktingan sa music video ng kanta niyang Dream kasama ang Japanese actor na si Kentaro Sakaguchi. Do you hear the people sing? Maririnig na sa entablado sa Manila ang Les Miserables The World Tour Spectacular. Etong matindi, hindi on my own ang mga Pilipino riyan. Dapat 4 silang magsasama-sama sa stage. Naunguna ang walang kupas na si Lea Salonga bilang Madam Thénardier. Kasama sina Emily Bautista as Eponine, Rachel Ango as Fantine, at Red Concepcion as Thénardier. At hindi lang cast ha, may Pinoy musicians din sa orchestra. Mapapanood yan sa 2026 kaya bili na ng ticket na nasa 2,000 to 8,000 pesos ang presyo. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Jenny Alipol. Happy weekend mga kapatid! Yes, mga kapatid, para naman sa ating pabaong pampagood night, viral ang libreng sakay ng isang tsuper matapos pumasa lang naman bilang civil engineer ang kanyang anak. Congrats! Agad namang nasundan ang blessing na yan dahil ang anak ni Manong hired on the spot matapos ipatawag ni DPWH Secretary Vince Dizon. Aniya sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Marami ang naantig sa karatulang ito sa isang jeep sa Davao City. May palibreng sakay ang tsuper dahil pasado sa board exam ang kanyang anak bilang civil engineer. Agad nakarating sa DPWH ang viral post. Ipinatawag ni Secretary Vince Dizon ang mag-ama nang pumunta ang kalihim sa Davao City kahapon. Aba, hired on the spot ang bagong pasang civil engineer na si Dave Ricososa. Very thankful naman si Dave sa kanyang trabaho. Sobrang happy po kasi hindi ko po talaga ma-imagine na ganito mga nangyayari ngayon kasi una pa lang gusto ko next year pa talaga ako mag-apply ng trabaho kasi wala pa po akong license dahil hindi pa po ako nakapag-oath, pero ngayon ang trabaho na ang lumapit sa akin. Sa Nobyembre ang oath-taking ni Dave bilang bagong civil engineer. Sa kabila ng kaliwat kanang katiwalian, hindi pa rin daw susukuan ni Dave ang bayan. Gusto ko po pa rin magtrabaho sa DPWH. Siguro sa kapag nandun ako, may papakita ko ang magiging role model. Ganyan po sa mga bagong engineer pa na maging tapat sa kanilang mga serbisyo na hindi tutulad sa mga ibang engineer na nangungurakot. Ang ama ni Dave na si Tatay Edwin, pinlano na pala ang pagbibigay ng libreng sakay. Kailangan kong maglibreng sakay para makabawi naman sa mga pasahero na isa sa tumulong po sa amin na matustusan ko po ang pamilya ko. Binigyan din ng pagkilala ng LTFRB Davao Region si Tatay Edwin dahil sa libreng sakay sa mga pasahero. Congratulations Dave at kay Tatay Edwin. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Congratulations. So, napakahusay. Napakahusay din ni Tatay na itaguin ang pag-aaral ng anak. Sabi ba na yan dapat ang course ko? Wow! Oo. So, galing sa math. Tingin mo ba kaya ng math ko? Ito ako ngayon. Ano nangyari, Miss Yan? Wala, di ko tinuloy. Yung tatay ko may gusto kasi. Awa ng Diyos. Thank you, Lord. Wala, di kaya naman. Mga kapatid, 20 araw na lang, Pasko na. Oy, at yan po ang 45 minuto ng paghimay sa mahalagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Hanggang sa Lunes po mga kapatid, kami ang inyong kapatid sa balitaan at public service. Sa ngalan ni Bok Edlingao, ako po si Jess De Los Santos. At ako naman po si Mean Los Baños Oroseo, walang iwanan sa Frontline Tonight.